truth and the life, says the Lord. No one comes to the Father except through me. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. While Jesus was going through a field of grain on a Sabbath, his disciples were picking the heads of grain, rubbing them in their hands, and eating them. Some Pharisees said, "Why are you doing what is unlawful on the Sabbath?" Jesus said to them in reply, "Have you not read what David did when he and those who were with him were hungry? Now he went into the house of God, took the bread of the offering, which only the priests could lawfully eat, ate of it, and shared it with his companions. Then he said to them, 'The Son of Man is Lord of the Sabbath.'" The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, dear sisters and brothers, and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. And we gather as a pilgrim people. At sa mga nagawi lang ngayon ho sa Quiapo, baka nagtataka kayo bakit English ang misa sa Quiapo. Sanay ho tayong Tagalog lagi. Every Saturday, we hold our pilgrims masses at 9 and 10 in the morning to highlight also the universality of our devotion to our dear Jesus Nazareno, and especially also to our international devotees. Marami pong nakikiusap, lalo na po ang mga pamilya ng ating mga OFWs. Alam niyo po siguro yan. May mga anak, may mga apo na kayo na doon na ipinanganak sa ibang bansa at hindi na ganoon sa Tagalog at Pilipino. And they want to impart the same devotion to our dear Jesus Nazareno, to their families, to their husbands or wives who are not Filipinos. And that is why this Mass is also for them. We include them in our prayers. And we continue to include also those who are sick and those who are taking care of the sick and those who are joining us online. We are together in this Mass. At napakaganda po na sa misang ito, unang Sabado ng buwan, alam ko po na bukod sa mga humahabol pa ng Biyernes kahapon, marami rin na nanggagaling pa sa mga probinsya na nagpupunta tuwing Sabado. Kaya welcome po sa Quiapo Church at sama-sama natin bigyan ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. At Sabado po, Saturday, and in a special way, it's the day of Our Lady. And we also thank the Lord for this very special moment, the visit, and we conclude the week-long visit of Nuestra Señora de la Salud. And we ask Our Lady to continue to guide us in our journey of following the Lord. Kaya bigyan uli natin ng welcome applause ang Nuestra Señora de la Salud. And we thank Father Robin Plata of the Agustinian Recollect Fathers, the spiritual director of the Cofradia de Transito de Nuestra Señora de la Salud, for making it possible for the visit of Our Lady here in Quiapo Church. Thank you, Father Robin. Palapakan po natin si Father Robin.
Sa mga nagtatanong po, nagtataka, ano ba yung Nuestra Señora de la Salud? Bakit po binibigyan ko at sa mga nakalipas na araw ay binibigyang halaga natin at kagalakan ang kanyang pagdalaw dito sa Quiapo? Dahil alam niyo po ba, kung meron man pong imahe ng Birhen na nakasama ng Poong Nazareno, walang iba po kundi ang Birhen de la Salud. Sapagkat ang Birhen de la Salud po ay kasama ng Poong Nazareno doon po sa simbahan po ng mga paring Recoletos. Una po doon sa San Juan de Bagumbayan. Kaya po 'di ba meron tayong traslasyon, ginugunita natin yung paglipat ng mula doon sa simbahan ng San Juan sa Intramuros, sa May Luneta, tapos lumipat po sa San Nicolas de Tolentino, sa simbahan din po ng mga paring Recoletos. At doon po iniluklok ang Nuestra Señora de la Salud at doon din po unang niluklok ang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kaya magkasama po sila doon sa simbahan, lalo na ni San Nicolas de Tolentino. At noon lang po mga 1767 to 87, doon lang po nilipat ang Nazareno mula sa Intramuros dito sa Quiapo. Doon ho sila nagkahiwalay noong mga 1760s. At nanatili naman po ang Birhen at milagro pong nailigtas po ang Birhen de la Salud nung gera, nung nasira ang Intramuros. At alam din naman po natin, milagrong nakaligtas, nakatindig pa ang simbahan ng Quiapo nung gera. Sira na po ang lahat, pero ang dambana ni Jesus Nazareno ay nanatiling nakatindig at nakaligtas din po ang imahe. Kaya pareho po silang nakaligtas dun sa digmaan. At kaya nga po ako'y nagpapasalamat kay Father Robin, no? Dahil kanila pong ginigising muli ang debosyon sa mahal na Birhen ng kalusugan. Kaya ipagdasal natin lalo tigit ang mga may karamdaman, ang kailangan ng lunas at lakas. At nung isang taon po na ako'y dumalaw po, nagmisa para sa mahal na Birhen at humarap dun sa orihinal na imahe ng Birhen, nagdasal po ako at nakiusap din po kay Father Robin na kung maaari sanang makadalaw naman siya sa Quiapo para magkita uli sila ng Poong Nazareno. Kaya parang itong isang linggo po ito ay reunion po nila. Nagkita muli sila matapos ng matagal na panahon, sapagkat sabi ko nga po, simulat sa pool, sila po ang magkasama, ang ating Nuestro Padre Jesus Nazareno at ang Nuestra Señora de la Salud. Kaya natutuwa po ako nitong mga nakalipas na araw na ito'y mga mabiyayang araw at mapalad po kayo dahil ito ang huling misa, ang pamamaalam natin sa mahal na Birhen, kaya nakahabol pa kayo sa biyaya ng pagdalaw ng mahal na ina. Kaya palakpakan natin ang Panginoon sa biyayang ito. Baka naman magtampo ho. No? Meron din ho tayong isang imahe din ho. Alam niyo po ay paborito hong pasyalan ng ating tahanan ng Poong Nazareno ng mga mahal na ina. Nandun din po ang Birhen ng Fatima, isang koronada, galing naman po sa Marikina. At ito ay kasama ni San Pablo de la Cruz, dala naman po ng mga Passionist Fathers upang dumalaw din ng ina sa tahanan ng anak. Kaya talagang nag-uumapaw ang biyaya dahil nakikita natin ang pagmamahal ng ina sa anak at ng anak sa ina. At gayon din sana tayo rin ang pagmamahal din natin sa mahal na ina. Ngunit, ano nga ba talaga ang dahilan? Bakit tayo lalo na ngayon sa mahal na Birhen de la Salud, bakit tayo nagdarasal para sa kalusugan?
Natitiyak ko ngayon sa mga maraming nagsisimba rito, meron kayong pinagdarasal na may sakit o baka kayo mismo ang may sakit. Narinig natin sa Ebanghelyo, nagtatalo yung mga kalaban ni Jesus. They were criticizing the disciples of Jesus because they were doing something on a Sabbath. For the Jews, the Sabbath is supposed to be a day of rest. Araw ng pahinga. Kaya nung nakita nilang nandun sa may bukid ang mga alagad ni Jesus Nazareno at pumipitas at nag-aayos ng trigo at kumakain, sabi nila, nilalabag nila ang Sabat. Dapat walang gawa. Dapat pahinga lamang. Ngunit, anong sabi ni Jesus Nazareno? The Son of Man is the Lord of the Sabbath. And Jesus wants them to realize one thing. What is really the spirit of that law? The law of the Sabbath. Ito ba'y talagang araw lang ng pahinga? Bakit nga ba ganun ang pag-iisip ng mga Hudyo? Balikan natin yung aklat ng Genesis. Di ba sabi, nilikha ng Diyos ang lahat. At nung ikapitong araw, nang nabuo na ang lahat, sabi, huminto ang Diyos at nagpahinga. Kaya, yung ikapitong araw sa mga Hudyo, araw ng pahinga dahil daw nagpahinga ang Diyos. Pero ang tanong, bakit ba nagpahinga ang Diyos? Napagod ba ang Diyos? Hindi naman siguro. Hindi napapagod ang Diyos. Hindi napapagod si Jesus Nazareno. Hindi napapagod ang mahal na ina. Kaya nga malakas ang loob tayong dasal ng dasal at tawag ng tawag sa kanila. Kasi alam natin, hindi sila napapagod. Kaya ang simbahan natin, 24 oras, 7 araw sa isang linggo, dahil hindi napapagod ang Diyos. Pero bakit nagpahinga ang Diyos? Bakit huminto sa paglikha ang Diyos? Dahil nga matapos likhay ng lahat, ngayon naman ang oras para pag-ugnay-ugnayin ang lahat. After the completion of creation, now is the time for the communion of creation. Para daw mag-ugnay, magkaisa ang lahat ng nilikha ng Diyos. Magkaisa sa Diyos at magkaisa sa isa't isa. That is the purpose of the Sabbath. To be in communion with God, to be in communion with one another. Ngayon, balik ako sa tanong ko kanina, bakit tayo nagdarasal lumakas, gumaling, guminhawa, yumaman, umasenso? Bakit tayo nagdarasal ngayon ng biyaya? Anong pinagdarasal mo ngayon? Kagalingan? Alam ko, marami ngayon nagdarasal para sa bar. Maraming nagpapabless ngayon, may dalang backpack dahil mag-e-exam para maging abogado. Iba siguro ngayon, dinadasal niyo yung anak ninyo, yung kapatid ninyo, yung apo ninyo. Iba sa atin, nagdarasal, guminawa sa buhay. Pero ano bang suma total ng lahat ng yan? Bakit tayo nagdarasal sa mahal na birin ng kagalingan? Hindi lang para lumakas ang katawan. Parang Sabat po yan na nakalimutan ng mga Hudyo. Hindi lang para magpahinga, kundi para lalong magkaugnay sa Diyos at sa isa't isa. Kaya tayo lalakas, hindi para makabalik ka sa ballroom dancing at makapasyal ka uli. Hindi ka lang nagdadasal yumaman para makabili ka ng lahat ng gusto mo sa buhay. Hindi ka nagdarasal ma-promote para lang umasenso ka at maging matagumpay ka sa buhay. Pag yan ipinagkaloob sa atin ng Poong Nazareno at ng Mahal na Birhen, ang gusto nila ay gamitin natin ito para lalo tayong makaugnay sa Diyos at makaugnay sa isa't isa. Huwag naman sana
Nung may sakit ka, araw-araw nagro-rosaryo ka. Araw-araw nagsisimba ka. Abay, nung gumaling ka, hindi ka na nagrosaryo. Hindi ka na nagsimba. Kasi busy ka na sa kakapasyal, kakamol, at kakatrabaho. Huwag naman sana ngayong nagdarasal ka para makapasa sa bar. Lagi kang nagdarasal tuwing Biyernes sa Quiapo. Nagsisimba ka, nagpupunta ka sa simbahan. Nung naging abogado ka na, wala ka ng panahon magdasal at magbasa ng Biblia at pumasok sa simbahan. Huwag naman sana nung dinadasal mo na umangat yung negosyo mo, mabait ka sa kapwa, nung hindi ka pa napopromote, mapagkumbaba ka, abay nung napromote ka, yumabang ka, naging matapobre ka. Hindi yun ang biyayang gusto ng Diyos sa atin. Kaya yan ibinibigay ng Diyos sa atin, katulad ng Sabat, para lalong lumalim ang ating ugnayan sa Kanya at sa isa't isa. Kaya mga kapatid, paalala lang, pag gumaling ka, hindi pa tapos ang biyaya. May kasunod yan. Kaya ka pinagaling sa tulong ng mahal na Birhen para lalo kang maglingkod. Para lalo kang magbigay papuri sa Diyos. Kaya ka pinaangat sa buhay, hindi pa tapos ang biyaya, huwag ka kagad papalakpak. Kasi kaya ka pinapaangat ng Diyos ngayon para mas maging daluyan ka ng awa at kabutihan niya, lalo na sa mga nangangailangan. Iyan ang tunay na dahilan ng biyaya. Iyon ang nakaligtaan ng mga Pariseo at yun ang gustong ipaalala sa ating lahat ngayon ni Jesus Nazareno at ng mahal na Birhen de la Salud. As we continue with this Mass, yes, let us lift up to the Lord all our petitions, all our needs. But let us also pray that we may never forget why graces are given to us by the Lord. Blessings, graces, answered prayers are bestowed upon us so that we could be further in communion with God and be in communion with one another. Lord Jesus, may we never be blind to the graces you give us. Dear Lady, teach us how to use the graces God has given us. Amen.